Mainit ang araw nang magsimulang magbungkal ng lupa si Tibaldo, isang binatang magsasaka sa liblib na baryo ng San Roque sa kabundukan ng Samar. Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang magsasaka. Sunog sa araw ang balat, malalim ang mga mata, at makapal ang palad sa araw-araw na pagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa likod ng kanyang payak na anyo ay nakatago ang isang lihim. Si Tibaldo ay isang albularyo, tagapagmana ng sinaunang karunungan sa panggagamot, pangontra at pakikibaka laban sa mga nilalang ng dilim. Minana niya ang kakayahan mula sa kanyang lolo Eladio, isang kilalang albularyo noong nabubuhay pa. Itinuro sa kanya ng matanda ang paggamit ng mga halamang gamot, ang wastong dasal para sa bawat karamdaman, at ang kahalagahan ng anting-anting at orasyon. Kahit marami na ang tumalikod sa mga pamahiin at tradisyon, nanatiling matatag si Tibaldo sa kanyang paniniwala. Dahil dito, siya ang nilalapitan ng mga taga-baryo kapag may masamang nangyayari. Sakit na hindi magamot, batang bigla na lang napapabalikwas at nagsasalita ng wikang di nila maintindihan o kaya hayop na hinahabol ng mga nilalang ng gabi. Isang gabi, habang abala si Tibaldo sa pag-aayos ng mga halamang gamot sa kanyang munting kubo sa gilid ng palayan, biglang bumigat ang hangin. Umihip ang malamig na simoy na tila may kasamang bulong. Napalingon siya, hawak ang isang dahon ng katakataka, nang may naramdaman siyang kakaibang presensya sa labas ng kanyang kubo. "May tao ba riyan?" Tawag niya, sabay lapit sa pintuan. Walang sumagot. Ngunit sa sumunod na sandali, bumukas ang pintuan ng kusa. Dumapo sa kanyang harapan ang isang nilalang na hindi niya agad maipaliwanag. Isang matangkad na lalaki, baling kinita ng katawan, may kutis na parang hiyas na pinakintab ng buwan at ang mga mata ay kulay ginto. Sa kanyang kasuotan ay halatang hindi siya mula sa daigdig ng mga tao. Isang balabal na gawa sa hibla ng sinulid na parang sinag ng araw at sapatos na tila habi mula sa mga ulap. "Tibaldo, albularyo ng San Roque," wika ng nilalang na may tinig na parang huni ng alon at ihip ng hangin. "Ako si Haring Arceus, pinuno ng kaharian ng mga engkanto sa ilalim ng bundok Tarangtang. Dumating ako upang humingi ng iyong tulong." Nanlaki ang mga mata ni Tibaldo. "Engkanto? At hari pa? Anong kailangan ninyo sa isang hamak na magsasakang manggagamot?" "Ako ang pinakamayamang engkanto sa aming lahi," tugon ni Arceus. "Ngunit ang yaman ko ay wala ng halaga kung wasak ang aking kaharian. May isang sinaunang kasamaan ang bumangon mula sa kailaliman. Isang dating kaalyado ng aming lahi na nagtaksil at ngayon ay gustong sakupin ang aming kaharian gamit ang itim na mahika at sumpa ng kadiliman." "At paano kita matutulungan?" tanong ni Tibaldo, nararamdaman ang panginginig ng hangin at lupa sa bigat ng balita. "Ikaw ang huling supling ng angkan ng Bantay Diwa. Mga mortal na isinumpang tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at engkanto. Ang dugo mo ay may bisa laban sa kasamaan. Kailangan ka namin, Tibaldo." Hindi agad nakasagot si Tibaldo. Noon lamang siya nakakita ng tunay na engkanto at mas lalong di niya inasahan na ang kanyang simpleng buhay ay may kinalaman pala sa mas malawak at mas mapanganib na kapalaran. "Bigyan mo ako ng isang gabi upang mag-isip," sagot niya. Tumango si Arceus. "Bukas, sa pagsikat ng araw, ako'y babalik. Kung tatanggapin mo ang tungkulin, may haharapin kang daan ng pagsubok, panganib, at karunungan na di pa nalalasap ng kahit sinong mortal." At sa isang iglap, naglaho ang engkanto sa hangin. Iniwan si Tibaldo na tila may nagising na apoy sa kanyang dugo. Apoy ng tungkuling kailangang gampanan at ng lihim na pinagmulan na ngayon pa lang niya unti-unting nauunawaan. Hindi makatulog si Tibaldo sa gabing iyon. Sa bawat ihip ng hangin ay para siyang may naririnig na panawagan mula sa kalikasan. Huni ng mga ibon, lagaslas ng tubig sa batis,
at kaluskos ng mga dahon sa kagubatan. Para bang ginigising ng buong kalikasan ang isang sinaunang alaala sa kanyang laman at dugo. Nilingon niya ang lumang baul ng kanyang lolo sa gilid ng silid. Noon lang niya naisip na muling buksan ito matapos ang maraming taon. Binuksan niya ang baul. Naroon pa rin ang mga lumang kasulatan, mga orasyong isinulat sa dahon ng saging na pinatuyo at pinreserba gamit ang langis ng niyog at ang makalumang kaluban ng anting-anting ng kanyang lolo, ang tinatawag nilang bantay diwa. Isang tansong medalyon na may ukit ng mata ng araw at palibot ng lumang baybayin. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nanlumo. Nakarinig siya ng bulong sa kanyang tainga. "Tibaldo, ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang huling bantay diwa." Nagdilim ang paligid. Hindi na niya alam kung gising pa siya o nananaginip. Sa harapan niya, lumitaw ang isang matandang lalaki, nakasuot ng puting saya at may makapal na balbas. Nakangiti ito sa kanya. "Ikaw nga," bulong ng matanda. "Ikaw ang huli sa ating angkan. Ang dugo mong dumadaloy ngayon ay ginising ng pangangailangan. Pakinggan mo ang tawag ng mundo." At nawala ang matanda. Nagising siyang pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Pagsapit ng umaga, maaga siyang nagigib ng tubig sa balon. Tahimik ang buong baryo. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang bukid. Ngunit sa bawat taong kanyang nakakasalubong, tila may nararamdamang pagkakaiba sila sa binata. Parang may bago sa kanyang aura. Parang may liwanag na kaunti lamang ang nakakakita. Pagdating niya sa kanyang kubo, naroon na si Haring Arkeus. Nakaupo ito sa batong silya na parang hindi naapektuhan ng paglipas ng oras. "Napag-isipan mo na ba?" tanong ng engkanto. Tumango si Tibaldo. "Oo, kung ito ang kapalaran ng aking angkan, hindi ko ito tatalikuran." Ngumiti si Arkeus. "Mainam, ngunit bago ka naming isama sa aming kaharian, kailangan mong daanan ang pagsubok ng 3 diwa. Dito natin malalaman kung handa ka na ngang magdala ng pangalan ng bantay diwa." "Bakit kailangan pa ng pagsubok?" "Dahil hindi sapat ang lahi. Kailangan mo rin ng katatagan ng loob, karunungan at kadalisayan ng hangarin. Ang unang diwa na susubok sa iyo ay ang diwa ng kalikasan." Hindi pa man siya nakakatugon ay bigla siyang natangay ng hangin. Parang nilamon siya ng isang ipu-ipong nagmula sa katawan ni Arkeus. Ang kanyang paligid ay nagbago. Wala na siya sa kanyang baryo. Napapikit siya sa tindi ng ihip ng hangin at nang muli siyang dumilat, nasa gitna na siya ng isang makapal at mahiwagang kagubatan. Ang mga puno ay mas mataas sa karaniwan. Ang mga dahon ay kasing laki ng banig. At ang hangin ay may dalang samyo ng mga bulaklak na hindi niya kailanman nakita. Isang matandang diwata ang humarap sa kanya. Ang katawan nito ay gawa sa ugat at sanga. Ang buhok ay tila lumot na pilit humahaba. Ang mga mata nito ay tila lawa, malalim, payapa, at puno ng lihim. "Ako si Diwa ng Kalikasan," sabi ng nilalang. "Dito mo isusumpa ang iyong layunin. Ano ang dahilan ng iyong pagtanggap sa tungkuling ito, Tibaldo?" Nagulat siya. Hindi inaasahang tanungin agad. Hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. Kung ito ba ay para sa dangal, para sa kapangyarihan, o dahil lamang sa pamana ng angkan? Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang totoo. "Tinanggap ko ito hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng nilalang na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kung may kapangyarihang nakatadhana sa akin, gagamitin ko ito upang panatilihin ang balanse ng mundo, hindi upang labagin ito." Tahimik ang diwata. Ngunit sa sumunod na sandali, ngumiti ito at itinaas ang kamay. "Matuwid ang iyong layunin. Ang unang diwa ay sumasang-ayon sa iyo." At biglang naglaho ang gubat. Muli siyang nasa harap ni Arkeus.
Tapos na ang una mong pagsubok, ani Arceus. Ngunit ang susunod ay mas mabagsik. Maghanda ka, Tibaldo. Ang susunod mong kalaban ay ang diwa ng kadiliman. Hindi pa man ganap na nakabawi ng lakas si Tibaldo mula sa unang pagsubok ay muli siyang nilamon ng kakaibang enerhiya. Sa isang iglap, ang liwanag sa paligid ay tuluyang nawala at siya'y binalot ng isang itim na ulap, mabigat, malamig at tila may sariling buhay. Hindi na niya kasama si Haring Arceus. Wala na ring bakas ng kagubatang pinanggalingan. Ang kinatatayuan niya ngayon ay isang malawak na kapatagan ng abo. Walang puno, walang bulaklak, walang kahit anong palatandaan ng buhay. Sa langit, may madilim na buwan na tila sugatan, nabalutan ng mga ulap na itim na parang usok ng nasusunog na kaharian. Mula sa ulap ay lumitaw ang isang nilalang na hindi mo matatawag na tao, ngunit hindi rin hayop. Ang katawan nito ay puro anino. Hugis tao, ngunit walang muka, at ang mga mata ay naglalagablab sa pula. Ako ang diwa ng kadiliman, anito. Ako ang bumubulong sa puso ng tao kapag siya ay takot, galit at puno ng pagnanasa. Ang aking lakas ay nagmumula sa kahinaan ng iyong loob. Handang-handa na ba ang puso mo, Tibaldo? Hindi sumagot si Tibaldo. Ngunit pinakatitigan niya ang nilalang. Ramdam niya ang paggapang ng takot sa kanyang dibdib, ngunit pilit niya itong nilalabanan. Nagsimulang lumapit ang diwa ng kadiliman at sa bawat hakbang nito ay bumubuka ang lupa sa kanyang paligid, animoy nilalamon ng dilim ang lahat. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong harapin ang sarili mong kadiliman, sabi nito. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang nilalaman ng puso mo ay maaari ring pumatay sa iyo. Sa isang iglap, nakaharap na niya ang sarili, ngunit hindi ang kanyang kasalukuyang anyo. Ang nakikita niya ngayon ay si Tibaldo, nakangisi, may dugo sa mga kamay, at may matang walang awa. Nasa harapan niya ang isang bersyon ng sarili niyang naging gahaman sa kapangyarihan, na ginamit ang kanyang galing sa panggagamot upang pasunurin ang buong baryo. At ang anting-anting ng kanyang lolo ay ginamit upang alipinin ang mga engkanto. Ikaw ito, Tibaldo, bulong ng diwa ng kadiliman. Sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, may tagong pagnanasa ring mapasunod ang mundo. Handa ka bang tanggapin ang katotohanan iyan? Hindi makasagot si Tibaldo. Bumigat ang kanyang dibdib. Totoo nga, minsan na rin niyang naisip na sana'y magkaroon siya ng kapangyarihang kayang paikutin ang kapalaran ng iba. Hindi siya santo. May galit din siyang kinikimkim sa mga taong tumalikod sa kanyang ama noong panahong nilapastangan ito ng mga maling paratang. Minsan na rin siyang nangarap ng paghihiganti. Ngunit napapikit siya. Huminga ng malalim. Oo, sabi niya. Tinatanggap ko na may dilim sa puso ko. Tao ako, nagkakamali. Ngunit ang kaibahan ay hindi ko pinapayagang mamuno ang dilim sa akin. Ang liwanag ko ay hindi perpekto, ngunit sapat para lumaban. At ngayon, nilalabanan kita. Sa sigaw niyang iyon, tila isang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang dibdib. Ang medalyon ng Bantay Diwa ay biglang nagliyab ng gintong liwanag. Naghiyaw ang diwa ng kadiliman, umatras at natunaw sa sariling anino. Nang nagbalik ang liwanag sa paligid, naroon na muli si Haring Arceus. Nakatayo ito sa tabi ng isang malaking punong kahoy na tila buhay na nilalang. Napagtagumpayan mo ang ikalawang diwa, ani Arceus, may bahid ng paggalang sa tinig. Ngunit tandaan mo, Tibaldo, ang kadiliman ay hindi kailanman lubusang nawawala. Laging may aninong sumusunod sa liwanag at bahagi na ng buhay mo ang aninong iyan. Pagod si Tibaldo, ngunit may kapayapaan sa kanyang kalooban. Tila mas nakilala niya ang sarili, mas napatibay ang kanyang layunin.
Ngunit alam niyang may isa pang pagsubok bago siya tuluyang makapasok sa mundo ng mga engkanto. Ang huli, wika ni Arceus, ay ang pinakamaselang diwa sa lahat, ang diwa ng puso. Matapos ang pagharap sa sariling kadiliman, pinahinga muna si Tibaldo ni Haring Arceus sa lilim ng isang puno ng luna. Isang mahiwagang punong may dahong pilak na nagbibigay sigla sa katawan ng sinumang nakaupo sa ilalim nito. Ang hangin sa paligid ay malamig, ngunit hindi nanlalamig. Ito'y yakap ng kaginhawahan. Doon, nakatulog si Tibaldo sa gitna ng katahimikan habang binabantayan ng mga engkantong taga-silid liwanag. Sa kanyang panaginip, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ito'y may balingkinitang katawan, kulubot ang muka ngunit mapagmatsyag ang mga mata. Tila ba nabasa nito ang kaluluwa ni Tibaldo sa isang sulyap pa lamang. Ang puso mo, ihaharap mo ngayon sa pinakadelikadong pagsubok, bulong ng matanda. Pag-ibig, alaala at pangakong nakabaon sa kasaysayan mo. Ang mga ito ang susubok sa hangganan ng pagiging ikaw. Nagising si Tibaldo at nakitang nasa harapan na niya ang ikatlong pinto, yari sa kristal na kulay rosas at bughaw, kumikislap sa liwanag na hindi sa araw kundi tila sa puso ng mundo. Sa gitna nito ay may ukit, ang hindi marunong magmahal, hindi marunong magligtas. Pumasok siya. Biglang nag-iba ang paligid. Napunta siya sa isang lugar na halos hindi na niya naaalala. Ang sitio San Julian, ang baryo ng kanyang ina, kung saan siya minsang tumira bilang bata. Ngunit ngayon, ang lugar ay mas maliwanag, mas masigla. Tila ito ang anyo ng sitio noong buhay pa ang kanyang mga magulang. At doon, nakita niya si Rosana, ang unang babaeng kanyang minahal. Nakatayo ito sa ilalim ng punong mangga, may hawak na banig at nakangiti sa kanya na parabang walang nangyari. Parabang hindi ito nilamon ng lagnat noong 16 pa lamang sila. Parabang hindi siya iniwan ng trahedya sa edad na masyado pang mura para sa tunay na pamamaalam. Tibaldo, anito, sabay lakad palapit. Bakit ngayon ka lang bumalik? Hindi siya nakasagot. Tila nawala ang kanyang boses at ang puso niya ay nagbalik sa kabataan sa lahat ng damdaming tinakasan niya noon, ang pagkabigo, ang lungkot, ang pagsisisi. Tandaan mo pa ba ang pangako mo? Tanong ni Rosana. Sabi mo, ililigtas mo ako. Sabi mo, hahanapin mo ang lunas kahit sa mundo ng mga diwata, ng mga engkanto. Ngunit iniwan mo rin ako. Pinilit kong bumalik, sagot ni Tibaldo. Nanginginig ang tinig, ngunit huli na. Di ko na kayang talunin ang sakit mo noon. Wala pa akong alam, wala pa akong agimat, wala akong lakas. Napaluha si Tibaldo. Ngayon lang niya muling naramdaman ang hapdi ng kawalan. Ngunit imbes na sumbatan siya ni Rosana, niyakap siya nito. Hindi kita sinisisi, Tibaldo. Ngunit ngayon, kailangan mong piliin ang alaala ng nakaraan o ang misyon mong tumulong sa hinaharap. Mula sa likuran ni Rosana ay lumitaw ang imahe ng kasalukuyan, ang mga engkantong sugatan, ang mga batang tao na unti-unting nawawalan ng paniniwala sa kabutihan, ang mundo ng mga espiritu na unti-unting nilalamon ng kasakiman ng mga makapangyarihan. Kung mananatili ka rito, makakasama mo ako magpakailanman. Isang mundo kung saan walang sakit, walang takot. Ngunit kung lalabas ka, hindi ako makakasama at kailangang tanggapin mong tuluyan na akong nawala. Tumigil ang mundo. Bumagal ang paghinga ni Tibaldo. At sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin, pinili niya ang landas ng paglilingkod. Rosana, anya, sabay haplos sa pisngi ng dalaga. Mamahalin kita habang buhay, ngunit ang pag-ibig ay hindi laging pananatili. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbitaw. At ang alaala mo ang gagabay sa akin sa landas na pipiliin ko. Sa kanyang mga salita, unti-unting naglaho si Rosana.
ngunit hindi sa anyo ng paglisan, kundi sa anyo ng liwanag na pumasok sa kanyang puso. Ang kristal na pinto ay bumuka muli, at si Haring Arceus ay naroroon, may luha sa gilid ng mata. Ang diwa ng puso ay ang pinakamasakit ngunit pinakamalakas sa lahat, anya. Ngayon handa ka nang pumasok sa mundo namin, hindi lamang bilang bisita, kundi bilang tagapagsagip. Bumangon si Tibaldo mula sa pagkakaluhod sa harap ng nawalang anyo ni Rosana. Ang kanyang dibdib ay puno ng sakit at liwanag. Isang kabalintuna ang ramdam ng isang pusong nasugatan, ngunit patuloy na lumalaban. Sa paglabas niya mula sa pangatlong silid, sinalubong siya ni Haring Arceus. Ngayon ay may suot ng gintong balabal at tanga ng baston ng apoy ng pagsubok. Tibaldo ng kanluraning Samar, wika ng hari. Ngayong napatunayan mong ang puso mo'y may kakayahang magmahal at magpakumbaba, ang susunod mong haharapin ay ang apoy ng tiwala, hindi lamang sa sarili, kundi sa mga nilalang na kailangang mong pagkatiwalaan, kahit pa sila'y bahagi ng mga nilimot na kaaway. Nagbukas ang ikaapat na silid, ang silid ng apoy. Sa pagpasok ni Tibaldo, siya'y sinalubong ng matinding init. Ang paligid ay tila isang bundok ng bulkan. Pula ang kalangitan, nagsasabog ng apoy ang mga bitak ng lupa, at may mga halimuyak ng lumang dugot usok sa hangin. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang presensyang mapanlikha at mapanira, isang halimaw. Wala kang karapatang tumapak dito, anak ng tao. Sigaw ng isang nilalang na may tatlong mukha, isang batang umiiyak, isang matandang galit, at isang lalaking nagtatawa habang naglalagablab ang katawan sa apoy. Ito'y si Taghibas, ang bantay ng tiwala. Anong ginagawa mo rito sa lugar ng mga pinagtaksilan, ng mga nilimot, ng mga isinakripisyo para sa kapangyarihan? Galit na tanong ng nilalang. Humakbang si Tibaldo, bahagyang nanginginig, ngunit buo ang loob. Nandito ako upang kunin ang apoy na magbibigay daan sa pagtitiwala sa pagitan ng tao at ng engkanto. Ang apoy na sinabing hindi na maaaring ibalik simula ng dayain ng isang hari ang kanyang kapwa sa harap ng batas ng kalikasan. Nag-iba ang ekspresyon ng tatlong muka ni Taghibas. Tila nabigla ito sa pagkakaalam ni Tibaldo sa lihim ng mga engkanto. Sinong nagsabi sa iyo niyan? Tanong ng matandang muka. Ang aklat ng dayang luwalhati sa silid ng mga anino, sagot niya. Nalaman kong minsang pinagkatiwalaan ng mga engkanto ang mundo ng tao, ngunit nasira ito dahil sa kasakiman. Gusto kong ibalik ang tiwala at magsisimula ito sa akin. Tahimik si Taghibas. Ngunit maya-maya'y tinawanan siya ng ikatlong mukha nito. Gusto mong magtiwala? Subukan mong ipikit ang mga mata mo habang nilalakad ang apoy. Kung makatawid ka ng buhay, mananalo ka. Kung hindi, susunugin ka ng apoy ng sariling pagdududa. Walang sandalyas, walang proteksyon, huminga ng malalim si Tibaldo at pumikit. Unang hakbang. Sakit, hapdi. Mainit na tila tinutunaw ang kalamnan ng kanyang talampakan. Ngunit nanaig ang kanyang isip. Ang mga alaala ng mga taong nangangailangan ng kagalingan, ng mga batang may lagnat sa baryo, ng mga inang nilalagnat habang nagbubuntis, ng mga engkantong sugatan. Ikalawang hakbang. Narinig niya ang boses ni Rosana, tila humihikbi sa loob ng kanyang alaala. Huwag kang susuko, Tibaldo. Ikatlo, ikaapat, ikalimang hakbang. Habang siya'y lumalakad, naramdaman niyang ang sakit ay unti-unting nawawala. Ang kanyang balat ay tila nababalutan ng di makita ngunit matibay na enerhiya. At sa bawat hakbang, tila may mga bulong ng tiwala mula sa mga espiritu. Tiwala naming ibinabalik. Ang mga sugat ay hindi batayan ng pagkabigo. Ang tiwala ay binubuo sa apoy, hindi sa lamig ng pagdududa.
Sa 10 hakbang, nagliwanag ang kanyang katawan. At sa kanyang pagbukas ng mga mata, nakita niya ang apoy na pinanghahawakan ni Taghibas. Ngayon ay nasa kanyang mga palad. Isang apoy na kulay bughaw, hindi pula. Tiwalang dalisay. Ngayon, wika ni Taghibas, handa ka nang tanggapin ang susunod na aral, ang pakikipagtulungan sa mga hindi mo lubos kilala. Dahil ang tunay na pagkakaisa ay hindi nabubuo sa kaparehong paniniwala, kundi sa iisang layunin. At sa isang kisap mata, nawala ang silid ng apoy. Nasa harap na ulit siya ni Haring Arceus, nakangiti, ngunit ngayon ay tila may bahid ng pangamba sa mukha ng hari. Sapagkat ang susunod mong hakbang, anya, ay ang pagkilala sa ating pinakamalupit na traidor. Isa siyang dating tagapag-alaga ng Ilog ng Liwanag, ngunit ngayon may sariling layunin. Kung hindi mo siya makumbinsi, maaaring magunaw ang balanse ng engkantado at ng mundo ng tao. Tahimik ang paligid ng tumambad kay Tibaldo ang susunod na daan. Isang makitid na tulay na yari sa sinag ng buwan, nakabitin sa gitna ng malawak na bangin na puno ng kumukulong ulap at aninong umaalulong. Sa dulo ng tulay, isang ilog ang kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw, ngunit hindi ito karaniwang tubig. Ang agos nito'y gawa sa purong liwanag na may bahid ng ginto, at sa tabi nito'y may isang babae, nakaupo, may mahabang buhok na kulay pilak, at mata na tila salamin ng mga bituin. Siya si Dayang Sumilaw, ang dating tagapag-alaga ng Ilog ng Liwanag. Ngunit ayon sa aklat na binasa ni Tibaldo, si Dayang Sumilaw ay matagal nang pinatalsik sa Konseho ng Engkanto dahil sa pagtataksil sa kanilang panata. Ang pagsalo ng liwanag upang panatilihing balanse ang hangganan ng mundo ng tao at mundo ng di nakikita. Dahil sa kanya, maraming engkanto ang nawala at nabulag sa sariling kapangyarihan. Ngunit bakit siya narito? At bakit tila siya pa rin ang nagbabantay sa ilog? Nang makatawid si Tibaldo sa tulay, tinig ng babae ang unang bumasag sa katahimikan. Ikaw ang manggagamot ng samar. Bulong ni Sumilaw, malamig ngunit puno ng awa. Dinala ka rito hindi para husgahan ako, kundi para subukin ang iyong kakayahang umunawa. Hindi ko layuning husgahan ka, sagot ni Tibaldo, kundi alamin ang totoo. Bakit ka nagbago, Dayang Sumilaw? At bakit kailangan kitang kumbinsihin? Ngumiti si Sumilaw, ngunit may lungkot sa kanyang tinig. Ang liwanag ay hindi laging kabutihan, Tibaldo. Minsan, ito'y nagiging sandata ng mga may kapangyarihan upang bulagin ang mga dukha. Akala ng lahat, ang pagtataksil ko ay para sa kapangyarihan. Pero ang totoo, sinubukan kong iligtas ang mga engkantong isinakripisyo ng konseho para mapanatili ang balanse. Tumindig siya at lumakad palapit sa tubig. Sa kanyang hakbang, ang paligid ay tila nagliliwanag. Pinutol ko ang daloy ng ilog sa mundo ng mga tao. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Napakaraming ulila, sugatan, at nanghihina sa aming hanay. At sa bawat gabi, ako ang hinihingan ng liwanag. Pero sino ang sumalo ng lungkot naming mga tagabantay? Humakbang palapit si Tibaldo. Kung gayon, ano ang gusto mong mangyari? May napipintong digmaan, Tibaldo. At kahit pamanalo ang hari at ikaw, kung hindi mo makuha ang liwanag ng ilog, mawawala ang tagumpay. Nandito ako upang subukin ka. Hindi sa lakas, kundi sa puso. Gusto kong makita kung kaya mong ibahagi ang liwanag sa iba, kahit wala kang katiyakan kung ibabalik ito. Naglabas ng isang plorera si Sumilaw, isang basong kristal na hungkag. Punuin mo ito, anya, ng liwanag mula sa iyong sariling puso. Kung totoo ngang tagapagbuklod ka ng tiwala, hindi mo kailangang humiram sa akin, kailangan mo lang maniwala sa sarili mong liwanag. Tahimik si Tibaldo. Umupo siya sa harap ng ilog at ipinikit ang mga mata. Ang kanyang isip ay binalot ng mga alaala.
ang mga pinagaling niyang matanda sa baryo, ang mga batang nilapatan ng langis, ang mga dasal ng mga inang walang pambiling gamot, ang mga gabing hindi siya natutulog sa kakagawaan ng mga panlunas mula sa dahon at ugat, ang mga ngiti, luha at pag-asa. Sa kanyang paghinga, may liwanag na umusbong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, inilapit niya ang florera. At sa hindi inaasahan, nagsimulang punuin ito ng liwanag, hindi mula sa ilog, kundi mula sa kanyang puso. Nang mapuno ito, ngumiti si Sumilaw. Ngunit sa halip na kunin ito, lumuhod siya sa harap ni Tibaldo. Ito na ang panahon, aniya. Ipinapasa ko sa iyo ang tungkulin ng tagapagdala ng liwanag. Mula ngayon, ikaw na ang magiging ugnayan ng aming lahi at ng sa inyo. Dalhin mo ang ilog sa mga nangangailangan. Sa isang iglap, nawala si Sumilaw at sa kanyang iniwang lugar, sumibol ang isang bagong anyo ng ilog, mas maliwanag, mas tahimik at may tulay patungo sa puso ni Tibaldo. At sa kanyang likuran, naroon si Haring Arkeus. Isa ka ng ganap na bukal ng liwanag, wika ng hari. May ngiting hindi mo matukoy kung lungkot o galak. Ngunit tandaan mo, Tibaldo, ang liwanag ay may anino. Ang liwanag mula sa florera ay naging gabay ni Tibaldo habang sila ni Haring Arkeus ay bumabaybay sa isang bagong daan. Hindi na sila lumilipad. Naglalahad na sila sa ibabaw ng lupaing kulay abuhin, tuyot, at tila bapatay. Ang langit ay laging kulay abo, walang araw, walang buwan, at walang bituin. Sa bawat hakbang ni Tibaldo, tila may humihikbi sa hangin, parang may kaluluwang nawawala at hinahanap ang sariling katawan. Nasaan tayo, Ginoong Hari? Tanong ni Tibaldo, hawak pa rin ang florera ng liwanag. Sa lupang pinagbawalan, sagot ni Arkeus, malamig ang tinig. Dito itinapon ang mga engkantong nagtangkang lumaban sa konseho, kasama si Dayang Sumilaw. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga mas madidilim pang nilalang ang namahay dito. Napalinga si Tibaldo sa paligid. May mga punong nakabaliktad ang ugat, parang sinakal ng sariling katawan. Ang lupa ay may mga bitak na tila bibig ng patay na pilit bumubuka. Wala ni isang nilalang, ngunit ramdam niya ang presensya ng maraming matang nakatingin. Magtatagpo tayo ngayon ng Tagalagas, sabi ni Arkeus. Isa siyang dating diwata ng pag-aani, ngunit ginawang nilalang ng pagkawasak matapos maghimagsik. Siya ang tagabantay ng huling tarangkahan, ang daan patungong templo ng Gabay, kung saan naroroon ang kristal ng kapalaran. Isa sa 3 bagay na kailangan natin upang maibalik ang buong lakas ng aking kaharian at maibagsak ang hukumang itim. Napakunot noo si Tibaldo. Bakit mo kailangan ng tulong ko kung ikaw ang hari ng mga engkanto? Bakit hindi mo basta kunin ang lahat ng ito? Tumingin si Arkeus sa kanya. Mahaba ang katahimikan bago sumagot. Dahil hindi ako karapat-dapat. Nung ako'y naging hari, nagkamali ako ng pasya. Ipinagpalit ko ang ilang engkanto sa kapayapaan. Isa na roon si Sumilaw. At dahil sa kasalanang iyon, hindi ako makakatawid sa tarangkahan. Ngunit ikaw, isang taong walang bahid ng intriga ng aming mundo, ay may kakayahang buksan ito. Sa kanilang paglalakad, nagsimulang dumilim ang paligid. May lumabas na mga aninong hugis tao ngunit walang muka. May mga mahahabang daliri, balat na parang nabalutan ng alkitran at katawang kalansay. Dahan-dahan silang lumapit, umaawit ng salitang hindi maunawaan, mga panalangin ng pagkakalimot. Tagalagas, sigaw ni Arkeus. Ipakita mo ang iyong sarili. Isang malakas na ihip ng hangin ang humampas sa kanilang harapan. Mula sa ulap ng alikabok at abo, unti-unting lumitaw ang Tagalagas.
Isang diwata na may katawan ng babae, ngunit ulo ng uwak, mga pakpak na tuyot, at mata na tila itim na butas ng bangin. May suot siyang korona ng tuyong palay at daladala ang isang baston na yari sa bulok na kahoy. Tao, anang tagalagas, paos ang tinig. Ikaw ba ang ipinalit sa akin ng liwanag? Hindi ako kapalit ni Numan, sagot ni Tibaldo. Ako'y tumutulong lamang sa dapat tulungan. Tumingin si Tagalagas sa florera ni Tibaldo. Dala mo ang liwanag ni Sumilaw, sabi niya. Ngunit kung nais mong makapasok sa templo ng gabay, kailangan mong harapin ang iyong sariling anino. Biglang sumilay sa harap ni Tibaldo ang isang anyo na eksaktong tulad niya. Ngunit may matang pula, may ngiti ng pangungutya at katawan na tila gawa sa usok at anino. Ito ang aninong Tibaldo. Hindi mo ako matatalo, bulong ng anino. Ako ang lahat ng takot mong itinatago. Ang galit mo sa ama mong lumisan, ang panghihinayang mo sa mga hindi mo na iligtas, ang pagdududa mo kung karapat-dapat ka bang tawaging manggagamot. Napaatras si Tibaldo, ngunit naramdaman niya ang bigat ng florera sa kanyang dibdib. Tumibok ito, parang puso. At sa tibok nito, naalala niya ang bawat buhay na natulungan niya, bawat pasasalamat ng mga pasyente, bawat dasal ng mga matanda sa kanyang baryo. Ikaw ay bahagi ko, wika ni Tibaldo sa anino. Ngunit hindi ikaw ang magpapasya kung sino ako. Tumayo siya ng tuwid. Sa kanyang paglapit, sinikap ng anino na maglabas ng mga multo mula sa nakaraan, larawan ng kanyang ama na may sakit, ang ina niyang umiiyak habang kinukulam ang bata sa baryong hindi niya nailigtas. Ngunit tinanggap ni Tibaldo ang lahat ng iyon, hindi bilang kahinaan kundi bilang katotohanang bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi ako perpekto, sigaw ni Tibaldo. Pero totoo ako. Sumiklab ang liwanag mula sa florera. Nilamon ng ilaw ang anino at unti-unting naglaho ito sa hangin. Sa likuran niya, lumuhod ang Tagalagas. Pinatunayan mong ikaw ay higit sa amin. Ikaw ay manggagamot, ngunit higit pa riyan. Ikaw ay tagapagdala ng gabay. Mula sa ilalim ng tuyong lupa, umangat ang tarangkahan ng gabay. Isang pintuang yari sa ginto at salamin. May nakaukit na mga simbolong kumikislap. Tibaldo, wika ni Arceus, isang pagsubok pa ang naghihintay sa loob ng templo. Ngunit ngayon, ikaw ay isang hakbang na mas malapit sa kapalaran ng dalawang mundo. Ang tarangkahan ng gabay ay unti-unting bumukas at mula rito ay bumulaga ang liwanag na tila galing sa sikat ng araw. Mainit ngunit hindi nakapapaso, maliwanag ngunit hindi nakakasilaw. Sa unang pagkakataon mula nang sila'y pumasok sa lupang pinagbawalan, naramdaman ni Tibaldo ang payapang hangin, tila yumayakap sa kanyang kaluluwa. Handa ka na ba? Tanong ni Haring Arceus. Tumango si Tibaldo. Kailan may hindi ako naging ganap na handa, pero hindi rin ako tatalikod. Tumapak siya sa loob ng templo. Ang sahig ay yari sa marmol na puti at may ukit ng mga sinaunang engkantong titik na kumikislap sa bawat hakbang. Ang mga haligi ay kasing taas ng punong nara. May mga larawang gumagalaw. Mga kwento ng mga engkantong tagapagligtas. Mga tao't nilalang na nag-alay ng sarili upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Ngunit sa gitna ng lahat ay ang kristal ng kapalaran. Isang malaking batong bilog, kulay bughaw na may umuukit na gintong ugat sa loob. Lumulutang ito sa gitna ng altar. Binabantayan ng tatlong nilalang na tila hindi ganap na engkanto, hindi rin ganap na tao. Ang una ay isang matandang lalaking may balbas na apoy, mata ng buwan, at kamay na yari sa hangin. Ang pangalawa ay isang babae na ang balat ay yari sa mga dahon ng punong kahoy, at ang tinig ay tila agos ng ilog.
Ang pangatlo ay isang nilalang na hindi mawari ni Tibaldo. Nagmumukhang babae ngunit lalaki rin. May mga pakpak ng paru-paro at buntot ng isda at mata na kulay itim na walang puti. Sabay-sabay silang nagsalita, ngunit isa ang boses na narinig. "Sino ka upang hawakan ang kapalaran?" Lumapit si Tibaldo. "Ako si Tibaldo, isang anak ng lupa at hangin, isang albularyo na ang hangarin ay paghilom, hindi pananakop. Humaharap ako hindi para sa sarili, kundi para sa mga nilalang na nawalan ng tahanan at dangal. Marami nang sumubok, marami nang bumagsak," wika ng tagabantay. "Upang mapasa iyo ang kristal, kailangan mong harapin ang huling pagsubok." Biglang nagbago ang paligid. Nawala si Haring Arceus, nawala ang templo. Ang liwanag ay napalitan ng dilim, at sa gitna ng kadiliman ay naroon ang lupang tinubuan ni Tibaldo. Pero hindi ito gaya ng dati. Ang mga puno ay tuyot, ang mga bahay ay wasak, at may mga nilalang na gumagapang sa paligid. Mga taong naging aswang, engkantong naging halimaw, mga kaluluwang sumisigaw ng saklolo. "Tibaldo!" sigaw ng isang tinig. Tinig iyon ng kanyang yumaong ama, si Mang Ador. "Bakit mo kami iniwan? Akala namin tagapagligtas ka." "Tibaldo!" Isa pang tinig, sa kanyang inang si Aling Sima. "Bakit hindi mo ako iniligtas sa kulam? Akala ko'y magaling kang manggagamot." Nalilito si Tibaldo. Alam niyang ito'y pagsubok ng isip, ngunit dama pa rin niya ang sakit, ang pangungutya, ang bigat ng pagkukulang. Umiikot ang paligid, tila nilalamon siya ng sariling takot, pagsisisi at pagkaduda. Hanggang sa biglang lumiwanag ang plorera ng liwanag ni Sumilaw sa kanyang dibdib. Sa liwanag nito, unti-unting naglaho ang mga multo ng nakaraan. Tumayo si Tibaldo, huminga ng malalim. "Hindi ako perpekto," sigaw niya. "Pero hindi rin ako susuko. Ang sakit ay bahagi ng paggaling. At ang paggaling ay hindi laging mabilis o madali. Ngunit ito'y posible, basta't may puso't pananampalataya." Nagliwanag ang paligid. Bumalik sila sa templo. Ang tatlong tagabantay ay nakatingin sa kanya, tila masaya sa kanyang sagot. "Pinatunayan mong karapat-dapat ka," wika ng mga nilalang. "Ang kristal ng kapalaran ay sayo." Lumulutang ang kristal papunta kay Tibaldo. Sa sandaling hinawakan niya ito, parang sumabog ang liwanag sa buong templo. Sa kanyang isipan, nakita niya ang buong mundo ng engkanto. Mga lugar na nawalan ng kulay ngunit muling nabubuhay. Mga nilalang na binabalikan ng dating anyo. Mga puno at ilog na muling sumasayaw. Dumating si Haring Arceus, dala ang ngiti ng isang ama. "Isa ka ng ganap na tagapagpagaling ng dalawang mundo." Ngunit bago pa siya makapagsalita, yumanig ang buong paligid. Umalulong ang isang malakas na tinig mula sa kawalan. Isang tinig na parang nagmumula sa pusod ng impyerno. "Hindi pa tapos ang lahat," bulong ng tinig. "Ako ang hukumang itim, at hindi niyo ako mapipigil." Niyanig ng madilim na enerhiya ang buong templo ng gabay. Ang dating mapayapang liwanag ay unti-unting napalitan ng kulay abot mapula, at tila lahat ng presensya ng kabutihan ay unti-unting binubura ng isang masamang puwersa, isang sinaunang nilalang na matagal nang ikinulong sa kailaliman ng engkantadong daigdig. Lumindol, pumutok ang mga haligi ng templo, pumunit sa langit ang sigaw ng hukumang itim. Sa wakas, bumukas ang lagusan, bulyaw ng tinig mula sa kailaliman. Matagal ko nang inaantay ang makapangyarihang kristal na yan. Mula sa gitna ng altar, sumulpot ang isang anino. Itim na usok na unti-unting nagkakaroon ng anyo. Isang dambuhalang nilalang na may 7 mata, mga pakpak ng paniki, at tinig na parang libu-libong kaluluwang umiiyak. "Tibaldo,
ang albularyong mangmang, sabay halakhak. Akala mo'y kabutihan lang ang kayang mong pukawin, ngunit ang kapangyarihan ng kristal ay bumubuhay din ng mga nilimot na kasamaan. Si Haring Arceus ay agad na humarang, binuo ang kanyang espadang yari sa sinag ng buwan. Hindi ka na dapat nabuhay, hukumang itim. Muling magtatagumpay ang liwanag. Liwanag? Tugon ng nilalang. Kayong mga engkanto'y sinungaling. Ikaw mismo, Arceus, ang lumabag sa batas ng balanse. Hinayaan mong pumasok ang isang tao sa mga lihim naming lugar. At ngayon, babayad kayo. Itinaas ng hukumang itim ang kanyang kamay at mula rito ay bumulwak ang dilim na tila usok na may buhay. Lumipad ito papunta sa mga tagabantay ng templo. Ang mga dating banal na nilalang ay naging mga batong estatwa, unti-unting nadudurog. Tumakbo si Tibaldo sa gitna. Inihawak ang kristal ng kapalaran. Huwag kang lalapit, sigaw niya. Ako ang tagapag-ingat ng kristal. Kung kailangan kong ibuwis ang buhay ko para hindi mo ito makuha, gagawin ko. Ngunit tumawa lang ang nilalang. Hindi mo pa lubos na naiintindihan ang lakas ng hawak mo. Ang kristal ng kapalaran ay hindi lamang sa kabutihan. Isa itong imbakan ng balanse. At ngayong ikaw ang tagapag-ingat, ikaw rin ang pintuang magbubukas ng aking kalayaan. Hinagisan ng hukumang itim ng itim na kidlat si Tibaldo. Sa isang iglap, siya'y napahandusay. Duguan ang kanyang labi, nanginginig ang buong katawan. Ngunit sa kanyang dibdib, muling lumiwanag ang plorera ni Sumilaw. Isang bulong ang narinig niya sa kanyang isipan. Tumayo ka, anak ng lupa, hindi ka nag-iisa. Muling tumindig si Tibaldo. Pinag-isa niya ang plorera at ang kristal. Isang liwanag ang sumambulat, tumama sa katawan ng hukumang itim at pansamantalang nagpahinto sa paglapit nito. May isa pang puwersa na makakabalanse sa kanya, wika ni Haring Arceus habang tinutulungan si Tibaldo. Ngunit kailangan natin ng tulong mula sa mismong daigdig ng tao. Napalingon si Tibaldo. Daigdig ng tao? Ang kapangyarihang kayang tumapos sa kanya ay hindi basta galing sa mundo ng engkanto. Ito'y mula sa puso ng isang pusong walang alinlangang magmahal sa kabila ng kadiliman. Isang taong handang isuko ang lahat kahit hindi na siya maunawaan. At sa sandaling iyon, naalala ni Tibaldo si Aling Luina, ang matandang albularayang unang nagturo sa kanya ng pagkakaiba ng kagalingan at kapangyarihan. May isa pa akong kailangan, bulong niya. Kailangan ko siyang tawagin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Tibaldo ang antigong sungay ng kalabaw na ibinigay sa kanya ni Luina noon, isang bagay na kailanmay hindi niya ginamit. Ito ang huling pagkakataon, bulong niya at hinipa ng sungay. Nag-echo ang tunog sa buong templo. Kumislap ang mga bituin. At mula sa isang bukas na lagusan, isang liwanag ang bumagsak. Kasama ang anino ng isang matandang babae na may baston. Bit-bit ang isang sako ng ugat, dahon at langis. Tibaldo, sigaw ni Luina. Abat kung hindi pa ako tinawag, ay baka hinila ka na ng kamatayan. Napangiti si Tibaldo. Gaya ng dati, inay. Huli ka man, ikaw pa rin ang saktong dumating. Sabay silang humarap sa hukumang itim. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Luina. Handa na po, tugon ni Tibaldo. Para sa mundo ng tao at mundo ng engkanto. Humugot ng malalim na hininga si Tibaldo habang nakatayo sa gitna ng gumuhot nagbabagong templo ng gabay. Sa kanyang kaliwa ay si Aling Luina, matanda, payat, ngunit may paninindigang hindi kayang tibagin ng kahit anong nilalang. Sa kanyang kanan ay si Haring Arceus. Duguan ngunit matatag pa rin ang paninindigan bilang tagapangalaga ng mundong engkanto. Sa harap nila ay ang bumangon mula sa kailaliman, ang hukumang itim. Unti-unting nagkakaroon ng katawan mula sa usok at dilim. 7 mata,
8 ang mga kamay at buntot na 6 ahas na may bibig sa dulo. Handa na ako, sambit ni Tibaldo. Gawin na natin ang huling ritual. Tumango si Aling Luina. Walang puwersang mas makapangyarihan sa puso ng isang tunay na manggagamot. Huwag mong hayaang lipulin ng takot ang liwanag mo. Itinaas ni Tibaldo ang kristal ng kapalaran. Tumindig ito sa hangin at kusang lumutang, umiikot sa ibabaw ng kanyang palad. Sa kanyang puso ay dumaloy ang kabutihang iniwan ng kanyang ama, ng mga ninuno ng albularyo sa kanilang lahi at ng lahat ng mga natulungan niya sa baryo. Sumunod si Haring Arceus. Ipinako niya ang espada ng liwanag sa gitna ng lupa. Mula rito ay bumalot ng kalasag na enerhiya sa paligid nila. Sa labas ng proteksyon, tumama ang dilim, pilit na sinisira ang barrier ng kabutihan. Nagsisimula na siya. Babala ni Arceus. Magsimula na tayo. Ang 3 hakbang ng ritual ng balanse. Pagkilala sa sarili. Tumindig si Tibaldo. Inusal ang sinaunang wikang waray na tinuro ni Luina. Ako'y anak ng lupa, ng hangin, ng tubig at apoy, albularyo sa dugo't kaluluwa. Tumindig ako hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. Ang kristal ay nagliwanag, pag-alay ng pinakamamahal. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Tibaldo ang pulseras na iniwan ng kanyang ina noong siya ay sanggol pa. Isinaboy niya ito sa liwanag ng kristal. Inay, patnubayan mo po ako. Umangat sa hangin ang pulseras at biglang lumitaw ang anyo ng kanyang ina. Isang babae na may dugo ang kamay ngunit mapayapa ang muka. Anak, matagal kitang binantayan. Ngayon, ikaw na ang liwanag. Naluha si Tibaldo. Sa sandaling iyon, napawi ang takot sa kanyang dibdib. Pagsasakripisyo ng kapangyarihan. Tumindig si Aling Luina at inialay ang huling likido ng bertud ng yabong, ang kanyang pinakaimportanteng agimat. Panginoong may likha, wika niya, isinusuko ko ang aking kakayahan para sa bagong tagapagligtas. Sa pag-apaw ng langis sa altar, bumulwak ang sinag mula sa kristal at pumasok ito sa katawan ni Tibaldo. Boom! Isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong templo. Napaatras ang hukumang itim. Ano itong ginagawa niyo? Hindi pa ako handa. Ngunit huli na. Mula sa katawan ni Tibaldo, sumambulat ang liwanag na galing sa pinagsanib na puwersa ng kabutihan ng tao, engkanto at ng sakripisyo ng isang matandang albularyo. Tinamaan ang katawan ng hukumang itim. Isa-isa, napunit ang mga mata nito, nalusaw ang kanyang mga pakpak at sumambulat ang kadiliman pabalik sa sinapupunan ng lupa. Hindi pa ito ang wakas! Huling sigaw ng halimaw bago tuluyang lamunin ng liwanag ang kanyang anyo. Tahimik. Tumigil ang pagyanig. Bumalik sa normal ang kulay ng langit. At sa gitna ng templo, nakaluhod si Tibaldo, hinihingal, pagod, ngunit buhay. Lumapit si Luina at niyakap siya. Tapos na anak, tapos na. Tumango si Arceus. Tunay kang tagapag-ingat, Tibaldo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nanalo ang kabutihan hindi sa lakas, kundi sa puso. Pagkatapos ng laban, bumalik sa katahimikan ang templo ng gabay. Inayos ito ng mga engkanto habang ipinagdiwang ng buong kaharian ang kanilang tagumpay. Si Tibaldo ay piniling bumalik sa kanyang baryo. Sa kanyang puso ay hindi kapangyarihan ang dala, kundi kaalaman at pagmamahal para sa kanyang bayan. Si Aling Luina naman ay tahimik na nagpaalam, iniwan ang kanyang mga gamit kay Tibaldo at tumungo sa bundok upang maglakbay sa katahimikan. At sa bawat ulap sa langit at bawat huni ng hangin sa Samar, naririnig ang kwento ng isang batang magsasaka na naging tagapagligtas ng 2 mundo. Wakas.